Nasaan ang magaling mong asawa? Bungad na tanong ni Viv kay Luciana nang bigla na lamang itong pumasok sa kanilang kwarto. Tila naghahanap ito ng kaaway. Nagsasalubong na naman ang mga kilay nito, at hindi maipinta ang mukha. Viv, nako, nanggigigil ako dyan kay Clyde, Luciana Anito at agad na ginulo ang buhok. Napapangiwi na lamang si Luciana, habang nakatingin dito. Teka nga, bakit parang ikaw pa ata ang apektado sa mga nangyari? Ba't galit na galit ka sa asawa ko? Anang Luciana pagkway isinara ang pinto ng kanilang kwarto. Bakit, wala ba akong karapatan na magalit sa lalaking yun, gayong kaibigan ko ang niluko niya? Wala ngang niluko, Valerie, alam kong nagsasabi sa akin ng totoo si Clyde, agaw ni Luciana sa iba pa nitong gustong sabihin sa kanya. Napapabuntong hininga pa itong naglakad muli palapit sa kama, at doon ay pasalampak na damapa. Naiintindihan ko naman kayo ni Papa, kung bakit galit kayo kay Clyde. At ikaw hindi ka galit sa kanya, kahit pa may nabuntis na siyang iba. Mabilis na tanong nito habang nakapamaywang pang nakatayo sa paanan ng kama. Luciana, nag-iisip ka ba? Malamang, oras na napatunayan na si Clyde nga ang tatay ng batang yun, ikaw ang magiging kawawa. Ikaw ang mawawalan. Gusto mo bang masaktan ng tuluyan kapag dumating kayo sa puntong yun? Panigurado akong aagawin sa'yo si Clyde ng babaeng yun. Dahil kung wala siyang balak na kunin si Clyde, hindi na siya magpapakita rito, para sabihin na buntis siya. Paano ka naman? Sabihin mo ngayon sa akin na hindi ka nagagalit sa asawa mo, mahabang litanya sa kanya ni Viv. Dahil sa mga itinura nito, biglang natahimik si Luciana. Napaisip itong bigla, may punto rin naman ito. Paano nga kaya kung mapatunayan ni Fiona na si Clyde ang nakabuntis sa kanya? Paano na lang siya? Paano na lang ang relasyon nila? Paano ang kasal nila? Ang daming katanungan ngayon ang pumapasok sa kanyang utak, na hindi niya naman masagot. Napapabuntong hininga na lamang itong muli at tumihaya ng pagkakahiga. Ano ang gagawin ko, Viv? Mahinang tanong nito sa kaibigan. Hindi pa naman kayo kasal ni Clyde, Luciana. May pagkakataon ka pang mag-isip. Kung itutuloy mo ba yun o hihintay mo munang mapatunayan niya sa'yo na mali nga ang babaeng yun. Mag-isip ka. Pag-isipan mo ng mabuti. Dahil oras na kasal na kayo ni Clyde, mahihirapan ka na sa sitwasyon ninyo. Mahihirapan ka ng pakawalan siya sa puso mo, kasi may pinanghahawakan ka na, anang Viv kay Luciana, habang mataman pa rin itong nakatunghay sa kaibigan. Huwag kang magmadali, Luciana, dahil ang mga bagay na minamadali, sakit at pagkabigo lang ang dulot pagdating sa dulo, anito. Gusto ko naman na maging masaya ka kasama si Clyde, pero naputol ito sa pagsasalita ng biglang bumangon mula sa pagkakahiga niya si Luciana. Naiintindihan kita pati ang papa, ani Luciana. Kakausapin ko si Clyde mamaya. Dahil kung talagang mahal na mahal ka niya, gagawin niya ang lahat, mapatunayan niya lang sa papa mo na tama siya ng piniling mapapangasawa mo, turan pa nito bago nagpas siyang umupo sa tabi ng kaibigan. Inakbayan niya si Luciana bago kinabig papunta sa balikat nito. Hapon nang makabalik sa mansyon ng mga Cervantes si Clyde. Pagkapasok pa lamang nito sa sala ng bahay, ay agad na nabungaran nito ang Don Ramon na naroon at nagbabasa ng dyaryo. Kumpara sa nakagawian nitong pagbati sa kanya tuwing makikita siya nitong bagong dating lang, hindi man lang nag-abala ang matanda ngayon na tapunan siya ng tingin. Bagkus ay tumalikod ito ng pagkakaupo, mula sa kanyang direksyon. Wala naman nagawa ang lalaki, kundi ang magtuloy na lamang sa paglalakad, para pumanhik sa ikalawang palapag ng mansyon. Love, tawag nito sa asawa nang hindi niya ito makita pagkapasok pa lamang sa kanilang silid. Love, where are you? Tahimik naman na pumasok si Luciana galing sa veranda ng kanilang kwarto. Oh, what are you doing, love? Tanong ni Clyde, pagkway naglakad palapit sa asawa. Walang palem na hinapit niya ito sa baywang, at ginawaran ng halik sa mga labi. Are you okay, love? Tanong nitong muli nang hindi man lang umimik ang babae sa kanya. Can we talk? Sa halip ay saad sa kanya ng asawa at humiwalay sa kanya. Kunot-noo naman na napasunod sa kanya si Clyde. About what, love? Sa atin. Us. Why? Mas lalo nang kumunat ang noo nito, habang seryosong nakatitig sa asawa. Gusto kong i-cancel ang wedding natin, walang emosyon na saad ni Luciana, habang hindi naman ito makatingin sa asawa. What?
Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Clyde. Kunot ang noo na napatitig ito sa mukha ng asawa. Gusto mong i-cancel ang kasal natin? Ulit na tanong nito. Love aniya at tuluyan nang lumapit sa asawa. Lumuhad ito habang nakaupo si Luciana sa gilid ng kanilang kama. Why? Hindi naman kailangan na i-cancel eh. Aniya, Luciana, I can prove to you pati sa papa mo na malinis ako. Hindi ako ang nakabuntis kay Fiona. Please, akala ko ba okay na tayo? Huwag mo naman gawin to, may pagsusumamong saad nito sa asawa. Ang mga mata nitong nakikiusap ay pilit na hinuhuli ang paningin ng asawa, ngunit mailap si Luciana. Akala ko ba maayos na ang usapan natin? Clyde, napapailing naman na bumitaw sa kanya ang lalaki. Tila nahahapong napaupo ito sa sahig na marmol habang nakayuko. Ayoko lang masaktan Clyde. Bakit ako? Gusto ko bang masaktan ka Luciana? Tanong nito na hindi napigilan ang boses. Tila nanunumbat sa asawa. Alam mong kahit kailan hindi ko gugustuhin masaktan ka o saktan ka. Dahil ako rin ang masasaktan. Akala ko ba may tiwala ka sakin? Where is that trust Luciana? Anito na ikinatahimik saglit ni Luciana. Mabilis itong napakagatlabi, upang pigilan ang mga luhang nagbabanta sa sulok ng kanyang mga mata. Where is your trust Luciana? May tiwala ako sa iyo Clyde. Alam mo yun. Pero ano? Nagdadalawang isip ka. Nagdadalawang isip ka kaya gusto mong huwag na ituloy ang kasal natin. Sunod-sunod at malulutong na mura ang pinakawalan nito, pagkway tumayo mula sa pagkakaupo sa sahig. Bakit mo pa sinabi sakin na mahal mo rin ako, kung hindi mo naman kayang magtiwala sakin Luciana? Tanong nito pagkway umigting ang panga. Saglit nitong pinakatitigan ng asawa. Hindi ako ang nakabuntis kay Fiona. Iyon ang totoo. At patutunayan ko yun sa iyo. Umiiling na saad nito at walang palem na nilisan ang kwarto nila, at iniwan mag-isa roon ang asawa. Ngunit tanging ang malakas na paglapat ng pinto ang narinig ni Luciana. Napapapikit na lamang ito ng mariin. Tama ba? Tama ba ang naging desisyon niya? Naniniwala naman siya sa kanyang asawa eh. Pero may nagsasabi rin sa kanyang utak na sundin ang mga sinabi ni Viv sa kanya kanina. Hindi nila pwedeng ituloy ang kasal, hanggat hindi pa nagiging maayos ang sitwasyon nila. Luciana, anang tanya nang pumasok ito sa silid ng mag-asawa. Nadatnan nito ang babae na nakaupo sa ibaba at gilid ng kama, habang umiiyak. Halos magtatatlong oras na mula nang umalis si Clyde, pero hanggang ngayon hindi pa rin ito bumabalik. Hey, why are you crying? Nag-aalalang tanong nito sa kaibigan. Galit siya sakin, humihikbing saad nito. Why? Nag-away na naman kayo. About Fiona. Sinabi ko sa kanya na ika-cancel ko ang kasal namin. Tanya, gusto ko lang naman maging maayos muna ang lahat bago kami ikasal. Pero iba ang pagkakaintindi niya. Nagalit siya kasi wala raw akong tiwala sa kanya, tila isa itong bata na nagsusumbong sa kanyang ate. Napapabuga na lamang ng hangin si Tanya, bago siya dinaluhan sa sahig. Luciana, hindi naman sa kinakampihan ko si Clyde. Siyempre kahit sino naman magagalit o magdadamdam. Kapag nalaman nilang hindi matutuloy ang kasal nila. Mahal na mahal ka ni Clyde, and I'm sure naman naramdam mo yun sa puso mo. All you need to do is to trust him. Alam ko at sigurado ako na gagawin niya ang lahat maging maayos lang ang sitwasyon ninyo. Anito, alam mo, noon pa man nung nasa Spain pa kami. Walang ibang bukang bibig si Clyde kundi ikaw. I know lately lang kayo nagkaaminan ng feelings. Pero kagaya ng sabi ni Tito Ramon, baka nga noon pa man ay may nararamdaman na si Clyde para sa'yo. And he did prove it to you. Pinakasalan ka niya na kayo lang dalawa sa simbahan. At handa pa siyang patunayan yun sa'yo. Pero paano? Ikaw na ang gumawa ng unang hakbang para isipin niya, na wala kang ang tiwala sa kanya. Pagpapaliwanag sa kanya ng dalaga. Mas lalo lamang naguluhan si Luciana, dahil sa mga sinabi nito. Taliwas ito kumpara sa mga sinabi ni Valerie sa kanya kanina. Kung si Vivian ay tutol na matuloy ang kasal nila ni Clyde, itong si Tanya naman ay pinipilit na ipaintindi sa kanya ang sitwasyon nila ni Clyde, para maging maayos sila at matuloy ang kanilang kasal. Kanina pang nakatayo sa labas ng mansion si Luciana. At hinihintay ang pagdating ng asawa. Mag-aalas 11 na rin ng gabi. Malamig na simoy ng hangin ang dumadampi sa buo niyang katawan,
maging ang mga lamok na kumakagat na rin sa kanyang mga braso at binti, ngunit hindi iyon alintana para sa kanya. Pero par ito na rin ang kanyang lakad, habang nakatanaw mula sa malaking gate, na may 5 minuto ang layo, kung lalakarin galing sa tapat ng mansion. Pero kagaya kanina, wala pa rin siyang matano na sasakyan ng lalaki. Nasaan ka na ba kasi? Magkahalong inis at pag-aalalang tanong ni Luciana sa kanyang sarili. Senyorita, pwede pong sa loob na lang kayo maghintay kay Senyorito Clyde. Malamok na po rito sa labas. Ako na po ang maghihintay sa kanya rito, anang isang kasambahay nila nang lumabas ito, mula sa malaking dahon ng pinto. Sige manang, sa itaas na lang ako maghihintay. Salamat, Anito. Muli pa itong nagtapon ng tingin sa gate, bago pumasok sa kabahayan at tinungo ang kanilang kwarto. Hanggang ngayon ay napapaisip pa rin siya, kung tama ba ang sinabi niya kanina sa asawa. Masakit din naman para sa kanya ang magbitaw ng salita na hindi niya gustong mangyari. Pero gusto niya lang naman makasiguro na secured ang sitwasyon nila, bago matali kay Clyde. Ngunit sa mga nangyari kanina sa pagitan nila, alam ni Luciana na nasaktan nga niya ang damdamin ng kanyang asawa. Muli itong napabuga ng mabigat na hangin, pagkway umupo sa gilid ng kanilang kama. Maya-maya'y muli itong napatayo nang mula sa kanilang veranda, ay narinig niya ang ugong ng sasakyan na paparating pa lang, nagmamadali naman itong lumabas sa teresa para tingnan. Natano niya si Bricks na siyang nagmamaneho ng sasakyan, habang nasa passenger naman ang asawa. Wala sa sariling nagmamadaling lumabas ng silid si Luciana, para salubungin ang mga ito. Nasa puno pa lamang ng hagdan ay natano ni Luciana na hawak-hawak ni Bricks ang kanyang asawa sa braso nito. Mukhang nakainom si Clyde. Bricks, Luciana, pasensya na at ngayon ko lang naihatid ang asawa mo. Ang tigas kasi ng bungo eh. Ayaw paawat. Ayan lasing, anang binata sa kanya. Mabilis naman na lumapit si Luciana rito, at sinipat ang asawa na nakapikit. Mukhang nasobrahan nga ata sa alak. Salamat Bricks, Anya. Pwede bang pakialalayan na lang siya hanggang sa kwarto namin, pakiusap nito na agad naman sinunod ng binata. Nang makarating sa kanilang silid, agad naman inisikaso ni Luciana ang asawa. Salamat Bricks, Anito habang tinatanggal ang sapatos nito. Luciana hindi naman sa nangingialam ako sa problema ninyo ni Clyde. Pero kilala ko siya noon pa man. Alam ko kung gaano kanya kamahal. Alam ko rin na wala akong karapatan na sabihin to sa iyo. Pero sana, pagkatiwalaan mo siya sa mga sinasabi niya. Alam ko na hindi si Clyde ang nakabuntis sa Fiona na yon. Hindi ko to sinasabi sa iyo, dahil kaibigan ko siya at gusto kong kampihan siya sa kalokohan niya. Sinasabi ko to ngayon, dahil alam kong mahal ninyo ang isa't isa. At ayoko na matapos lang sa wala ang relasyon ninyo. Aniya na ikinatigil ni Luciana sa ginagawa. Napatingin ito sa binata. Kung nakita mo lang ang hitsura niya kanina, habang umiiyak sa harapan ko. Dahil sa kinansela mo nga raw ang kasal ninyo, panigurado ako na pati ikaw ay maaawa sa kanya, habang tinitingnan mo siya. Sa tanang buhay ko nakasama ko si Clyde, kanina ko lang siya nakitang ganon. Kanina ko lang nalaman na ang isang Clyde Cervantes, ay marunong din palang masaktan at umiyak. Sana pag-isipan mo muna ng mabuti ang lahat bago ka magdesisyon, turan pa nito pagkway mapait na ngumiti sa babae. Bago tinapunan ng tingin ng kaibigan na himbing na himbing. Nagpaalam na rin ito pagkway. Iyon lang. Sana pag-isipan mo muna ang desisyon mo. Mauuna na ako, aniya na sinagot naman ni Luciana ng tango. Napapabuntong hininga na napatitig si Luciana sa mukha, nang natutulog niyang asawa maya-maya. Talaga ba Clyde? Umiyak ka kanina dahil nasaktan ka sa mga sinabi ko. I'm sorry love. Hindi ko lang kasi maialis sa sarili ko ang mag-isip ng negatibo. Siyempre may tiwala ako sa iyo. Kagaya ng pagtitiwala ko sa iyo, noong pumayag ako na magpakasal sa iyo, kahit tayo lang ang tao roon sa simbahan. Kagaya ng pagtitiwala ko sa iyo noong ibigay ko sa iyo ang sarili ko. I'm sorry kung nasaktan ko rin ang damdamin mo. Hayaan mo at babawi ako sa iyo, malungkot na saad nito habang masuyong humahaplos ang kamay sa noo at buhok ng asawa. Dumukwang pa ito para gawaran ng masuyong halik ang noo at labi ni Clyde. Matapos linisin ang katawan ni Clyde, at mapalitan nito ng pantulog ang suot nitong long sleeve polo, at maong pants ay nagpasya na rin si Luciana na tumabi sa asawa.
Kinuha niya ang isang braso nito, at ginawa iyong unan habang nakayakap ang isang braso sa baywang niya. Ganon din ang ginawa ni Luciana. Ipinulupot niya sa katawan ng asawa ang braso, bago pumikit at natulog. Kinabukasan, nagising si Luciana dahil sa ingay na nagmumula sa unang palapag ng kanilang bahay. Masakit man ang ulo dahil sa biglaang pagkagising, pinilit ni Luciana ang bumangon sa higaan. Inayos ang suot nitong pantulog bago lumabas ng kanilang silid. "Where is Luciana?" Galit na tanong ng babae. Nagwawala ito sa sala ng kanilang bahay, habang pinipigilan ito ng mga kasambahay nila. "Where is she?" Manang, tawag ni Luciana sa mayordoma nila na naroon, at inaawat ang babae. Agad naman napatingin sa direksyon ni Luciana ang babae. Kung nakakamatay nga lang ang masamang titig nito, baka kanina pa siya gamulong sa hagdan habang pababa siya. "Luciana." Anang Fiona na padabog pang binawi ang mga braso mula sa dalawang babae na nakahawak dito. "Long time no si Luciana?" Tura nito nang umisi pa sa kanya. "Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko, Fiona?" Walang ganang tanong ni Luciana sa babae. Sa halip na sagutin nito ang katanungan niya, pinakatitigan muna siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkway muling ngumisi ng nakakaloko. "Wala pa ring ipinagbago sa iyo, Luciana. You still look pathetic, Anito. And it seems that you're not surprised to see me now. Alam mo na ba ang nangyari?" Mapanuyang tanong nito. "Bakit naman ako masusurpresa na makita ka ngayon, Fiona? May dapat ba akong ikasurpresa?" Balik na tanong nito. "At oo, alam ko na ang tungkol sa pagkadesperada mo sa asawa ko. Why are you here? Trying to convince Clyde na siya ang nakabuntis sa'yo. Sa tingin mo, sino ang mas mukhang pathetic sa itong dalawa ngayon?" Nakataas ang kilay na saad ni Luciana sa babae, habang matalim din ang titig sa kanya. "It's not me, Fiona. It's you who's pathetic. At alam naman natin yun noon pa man. How dare you?" Galit na saad nito at sinubukan pang lumapit kay Luciana, para sana sampalin ito, ngunit mabilis namang nahuli ni Luciana ang palapulsuhan nito. Mariin niya iyong hinawakan. "Bago ka gumawa ng eksena, try to find your own place, Fiona. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang hilig mo pa ring sumugod at makipag-away sa hindi mo teritoryo." Anang Luciana na nakikipagsukatan ng matalim na titig ni Fiona sa kanya. "Let me go," mariing saad nito, at pinilit pang kumawala sa babae. Ngunit sa kasamaang palad mas hinigpitan pa ni Luciana ang pagkakahawak rito. Inilapit ang mukha kay Fiona. "Sa susunod, piliin mo ang lalaking lalandiin mo, Fiona. Piliin mo ang lalaking ikakama ka para pagdating sa dulo panagutan ka, at nang hindi ka naghahabol. Kaya kung ako sa'yo, leave my husband alone. Kundi, hindi lang ito ang matitikman mo." Mahina ngunit mariing saad ni Luciana rito. Pero sadyang hindi nga patatalo si Fiona sa kanya. Dahil sa halip na matakot ito sa kanyang mga binitawan na salita, tumawa lamang ito. Hamalakhak sa mukha niya. Maya-maya ay malakas na hinigit ang kamay mula sa kanya. "Nakakatakot ka naman, Luciana. Well, let's see kung magiging matapang ka pa, kapag napanood mo ang ebidensya ko. Me and Clyde." Anito at mabilis na kinuha ang cellphone na nasa bulsa lamang nito. May pinindot ito roon, bago ipinakita sa kanya ang video na sinasabi nito. Kunot-noo naman na napatitig si Luciana roon. "Take a look at this video, Luciana. Tingnan mong mabuti kung paano masarapan ang asawa mo sakin." Nakakaloko ang ngiti sa mga labi nito, habang hindi pa rin ibinababa ang kamay na may hawak sa cellphone nito. Kasabay ng galit at unti-unting pagpupuyos ng kanyang kalooban. Inagaw iyon ni Luciana, para matitigan ng mabuti ang lalaking nasa video na sinabi ni Fiona. Doon tila biglang huminto ang mundo ni Luciana, nang makumpirmang si Clyde nga ang lalaking kasama ni Fiona. Ang kanyang asawa at ang babaeng ito, habang nasa ibabaw ng kama. Nakahiga si Fiona habang nasa ibabaw nito si Clyde. Pakiramdam ni Luciana, habang napapanood niya ang videong iyon, unti-unti nang gumugunaw ang pagkatao niya. Ngunit may parte ng kanyang puso ang nagsasabing hindi iyon totoo. Pero paano? Paanong hindi magiging totoo kitang-kita ng kanyang mga mata. "Ano, Luciana, matapang ka pa ba?" Ang mapanuyang tanong ni Fiona. Ang muling umagaw sa kanyang atensyon. Nanlalabo ang mga mata. Dahil sa nag-uulap niyang mga luha, nanginginig ang mga kamay at katawan,
dala sa matinding galit, muli niyang tinapunan ng tingin si Fiona. "Oh, are you gonna cry, Luciana? Akala ko ba matapang ka?" Hindi nito natapos ang pagsasalita, nang basta na lamang lumipad ang palad ni Luciana sa mukha nito. Halos matamba pa si Fiona, dahil sa lakas ng pagkakasample sa kanya ni Luciana. Kung hindi pa ito nasalo ng isang kasambahay, paniguradong sumalampak ito sa sahig na marmol. "Luciana," ang boses ni Clyde na nagmamadaling bumaba mula sa mataas na hagdan. "Love," anito at akma na sanang hahawakan ng asawa, ngunit siya naman ang biglang sinampal ni Luciana ng ubod lakas. Mabilis na namalisbas ang mga luha nito sa mata. "Mga manluluko, manluluko ka, Clyde," nagpupuyos sa galit na sigaw nito sa asawa. "Don't you ever call me love, walang hiya ka. Akala ko ba ayaw mo akong nakikitang nasasaktan? But you did, Clyde." Luciana anito at gulong-gulo na muling sinubukang lapitan ang asawa, para magpaliwanag. Ngunit biglang ibinato ni Luciana ang hawak nitong cellphone, at tumama yun sa dibdib ni Clyde. "I hate you. You want me to believe that you're an innocent. Gusto mo akong maniwala sa palabas mo. Gusto mong paniwalaan ko ang kasinungalingan mo. I hate you, Clyde." "Luciana, what are you talking about?" Mas lalong naguguluhan na tanong ni Clyde sa asawa, pagkway yumuko at pinulot ang cellphone. Mas lalong kumunat ang noo nito, nang makita ang video na ibinigay ni Fiona. "Ang sabi mo hindi ikaw ang nakabuntis, pero kitang-kita ng mga mata ko na ikaw ang nasa video. Clyde, ngayon, paano mo mapapatunayan sakin yun? Siguro tama nga na huwag na lang natin ituloy ang kasal," aniya na sunod-sunod pang napailing at nagsimula na ring humakbang paatros. "Luciana," hahabulin sana ni Clyde ang asawa, nang bigla siyang pigilan ni Fiona sa kanyang braso. "Let her be, Clyde. Nandito ako." Galit na bulyo nito sa babae na siyang naging dahilan upang mapabitaw agad ito, back off Fiona. "Ito ang tandaan mo," anang Clyde at nanggigigil na hinawakan sa baba si Fiona. "Ito ang tatandaan mo, oras na mawala sakin ng tuluyan ang asawa ko, dahil sa paninira mo sa amin, I will hunt you and I will hurt you." Mahina ngunit puno ng diin na pagbabanta nito sa babae. Muntikan pa itong matamba ulit nang itulak siya ni Clyde, at nagmamadaling sinundan ang asawa.